Magandang umaga po. Problema sa preno ang nakikitang dahilan ng mga otoridad sa pagbulusok sa bangin ng bus ng GV Florida Transport sa Bontoc Mountain Province. Dito rin isinisisi ng driver ng bus ang aksidente. Nanindigan naman ng GV Florida Transport, wala raw sira ang kanilang sasakyan. May news to go si Haji Rieta. Haji. Yes, Karahawi, aberya nga sa preno itong itinuturong nakita nitong mga investigador nitong balikan nila ang site kung saan nalaglag ang bus. At ito rin naging dahilan kung bakit nga bumulusok at nalaglag ang bus sa bangin kung saan 14 ang agad na namatay at 33 naman ang sugatang pasahero kasama na ang driver. Binalikan ng mga pulis at tauhan ng DPWH kahapon ang Banaway-Bontoc Highway kung saan nahulog sa malalim na bangin ang bus ng GV Florida Transport noong Biyernes. Sa pakurbadang bahagi 800 metro mula sa lugar kung saan nahuhulog ang bus, nakita ng mga otoridad ang ilang skid marks. Patunay na pumreno ang driver pero hindi ito kumagat. Sa inspeksyon, lumabas na may maxi o emergency brake naman ang bus pero maging ito raw hindi rin gumana. Mahalaga ang emergency brake dahil otomatiko nitong pinahihinto ang malalaking sakyan kapag pumalya ang main brake. Hindi matulin yung sasakyan, kaya niyang i-handle. At saka kung hindi kagaya ng mga kalsada medyo talagang mapababay. Kaya hindi niya nakaya. Bukod sa sirang emergency brake, wala rin daw nakitang exhaust brake ang mga otoridad. Ang exhaust brake ang nagpapabagal sa sasakyan kapag palusong ang daan. Wala po kaming nakitang exhaust brake na nakakabit. Ang importansya ng exhaust brake kasi yun ang pumipigil sa malakas na revolution o yung mataas na revolution ng makina. Sa palyadong preno rin isinisisi ng driver ng bus ang aksidente. Momento po. Tapos, biglang nag-abante, tapos, nagulat ako kasi na-lost control na ako dun Kasi may nahulog na nagulat ako na lost control, sumabog yung gulong. Hindi ko na yung bus. Pero ang GV Florida Transport, itinangging sira ang maxi o emergency brake ng bus bago ito bumiyahe. Posibleng nasira raw ito ng mahulog sa bangin ng bus. Hindi siguro totoo yun, boss. Baka kung nasira man yun, baka nasira na nung papabagsak na siya kasi di ba tumama-tama din yung ilalim nun. Batay rin sa investigasyon, sumabit sa nakusling bakal sa gutter ang harapang kanang gulong ng bus hanggang sa sumabog ito bago dumaos-dos sa bangin ng bus. Kwento ng isang saksi, kakaiba raw ang takbo ng bus bago ito nahulog sa bangin. Nung dumating dito, dahan-dahan. Tapos hindi tumigil. Pinapala yung 3 tao. Diretso pa rin. Meron akong narinig pero hindi ko alakalain na yun. Sa ngayon, inihahanda na ng mga otoridad ang reklamong multiple homicide and physical injuries laban sa GV Florida Transport at driver ng aksidenteng bus. Dahil naman sa pagkakasuspinde ng lahat ng mahigit 200 bus ng GV Florida Transport, apektado ngayon ang biyahe sa ilang bayan sa Isabela at Cagayan. Sa Santiago City, pansamantalang isinara ang terminal ng kumpanya. Kaya pila-pila mga pasahero dahil sa kakulangan ng bus sa mga rutang sinaserbisyuhan ng GV Florida Bus Transport. Hawi Kara, patuloy nga itong sinasagawang investigasyon ng mga otoridad hinggil nga sa nangyaring aksidente at tinitignan din ngayon ang posibilidad na nagkaroon ng overloading o overloaded nga itong bus dahil tinatayang 41 lamang sana itong total passenger nitong bus pero ang huling bilang itong mga investigador natin ay umabot na sa 47. Hawi Kara? Okay, Haji, ang hindi ko maintindihan dito, kung yung mismong driver ang nagsasabi na sira or defective yung preno, bakit iginigiit pa rin ng GV Florida Transport na hindi sira yung kanilang preno? Mismong yung driver na nandun na sa aksidente, ang nagsabing sira nga daw yung preno. Yes, Kara, sa katunayan nga dun sa pinuntahan natin, binalikan natin na highway kung saan 800 metro ang layo mula dun sa pinaglaglagan itong bus. Maraming mga nakitang mga skid marks doon. Ito ay senyales daw, Kara, na sinubukan ng driver na gamitin itong kanyang mga brake pero hindi gumana kaya naman dire-diretso lang ito. At yung testimonya din o yung paliwanag din itong saksi na nakausap natin ay may mga pasahero daw that time
sa may sasakay sana doon sa bus. Kaya lang itong bus wala nang nagawa at dire-diretso din, Kara. Okay, Haji, nagbigay na ba ng official statement niya or ng testimony sa LTFRB or doon sa mga investigador itong driver ng GV Florida Transport? Sa ngayon, Kara, wala pang official na statement itong driver at magna rin itong konduktor ng naaksidenteng bus dahil hindi pa raw kasi makausap na maayos ng mga polis itong driver nga at konduktor dahil sa ngayon nga ay nagpapagaling pa sila doon sa ospital, Kara. Pero ikaw mismo ay na-interview mo itong driver na to, so obviously nakakapagsalita na siya. Bakit hindi pa siya nakukuhaan ng opisyal na pahayag ng mga investigador? Ang sabi sa atin ng mga pulis, inaantay din daw nitong itong driver at nitong konduktor ang abogado na ipapadala sa kanila nitong GV Florida Transport bago sila makapagbigay ng opisyal na kanilang testimonya o affidavit nga hinggil nga doon sa nangyari aksidente, Kara. Okay, Haji, may karagdagang mga katanungan para sa iyo si Howie. Howie? Haji, nabanggit ng abogado ng Florida Bus Company na meron daw road hazards na iniiwasan yung driver kasi may mga rip-rap daw na construction o bagong gawa na rip-rapping dun sa lugar. Kaya daw na-aksidente, kaya daw nahulog dun sa bangin. Ikaw, nakapunta ka na dun sa lugar, no? May nakita ka bang mga road hazards doon, construction site o may mga buhangin daw na gustong iwasan ng driver? Yung nakita natin na Howie mula doon sa sinasabing 800 meters na layo na pagitan doon sa pinagsimula nitong skid mark na nakita ng mga investigador at doon sa mismong pinaglaglagan ng bus, wala tayong nakitang anumang inaayos na bahagi ng kalsada. Yung nakita nating buhangin na Howie ay doon lang sa may parte kung saan nalaglag itong bus at yun nga ay nasira nga din pati itong yung tinatawag ng concrete barrier dun sa mismong bahagi ng kalsada ngayon kung saan nga doon na mismo tumama yung bus at doon nga nagpadaos doon sa bahagi ngayon, Howie. Yeah. So, ibig sabihin na mukhang hindi naman malaking factor o hindi posibleng hindi yun ang dahilan kung bakit nahulog doon sa bangin. Yes, Howie, kasi kung yun lang dahilan, kung bakit nalaglag yung nasabing bus ay dapat doon pa lang, sabi ng investigador ay nalaglag na. Pero hindi daw yun naging dahilan kaya naging dire-diretso pa. Malinis yung kalsada, Howie, nung napuntahan natin kasama itong mga otoridad at hindi yun ang naging dahilan kung bakit nga nalaglag itong bus, Howie. Familiar ka naman doon sa mga sinabi na ng mga ibang survivors, no? Yung mga naging pasahero doon at nabuhay. Ano naman ang sinabi nila? Tugma ba doon sa sinasabi ng driver? Ano ba yung naging karanasan nila? Yes, Howie, yung nakausap natin na ilang mga nakaligtas, mga survivor nga, naririnig na daw nila na sumisigaw daw itong driver dun sa habang minamaneho nga niya itong bus na nagkakaroon daw ng problema dun sa preno. Inaapakan niya daw itong main brake pero hindi raw gumagana. Kaya naman sinubukan nila lang gamitin itong emergency brake at nung sinubukan daw nilang gamitin itong emergency brake na kumakagat naman daw siya pero dahil nga sa palusong na itong lugar kung saan itong kanilang dinadaanan ay hindi na rin nakayanan itong emergency brake na pigilan itong bus dahil nga sa bigat nito at dire-diretso at pababa nga pabulusok nga ito. At yung na-find out din Howie na itong mga investigador gaya ng taga DPWH na eksperto sa mga ganito ay wala itong exhausted brake. Napaka-importante kasi, Howie, nitong exhausted brake na tinatawag nila dahil kailangan ito sa mga malalaking sasakyan gaya ng mga pampasaherong bus at mga truck kasi kapag walang exhausted brake, ibig sabihin exhaust brake ay hindi nito mapipigilan yung bilis. Ang gamit kasi ng exhaust brake na paliwanag sa atin, Howie, ay nagagawa niyang mapabagal ang takbo ng bus kapag lalo na kapag dumadaan ang bus sa mga mga sasakyang malalaki nga sa mga pabulusok na o pababa na mga daanan, Howie. Haji, totoo ba na tumalon yung konduktor bago nalaglag yung bus? Nakalabas siya bago na-aksidente yung bus?
Yes, Hawi, at bago nga talaga malaglag, sinubukan na talaga nitong driver na tumalon dahil ang sabi nga niya, Hawi, ay di niya na alam ang gagawin na noon dahil ayaw naman daw niyang mamatay dun sa nangyari aksidente at helpless na rin daw siya that time, Hawi. Kaya naman ang ginawa niya ay tumalon na lamang daw siya doon sa nakabukas na pintuan ng bus, Hawi. Sanle, ito yung konduktor, no? Kasi sinabi mo driver. Sino yung tumalon? Yung driver ba o yung konduktor? Yes, Hawi, sir. Yung konduktor, Hawi. Yung konduktor. So alam niya na hindi to, kasi parang pinapalabas ng abogado ng Florida, parang biglaan na lang nangyari ito. Pero kung nakatalon pa yung konduktor, ibig sabihin, alam niya na may parating na malaking aksidente. Yes, Hawi. Ang kwento ng konduktor ay malapit na doon na sa bangin kung saan na malalaglag na itong bus. Doon na siya bandang tumalon, Hawi. Okay, maraming salamat, Haji Rieta.